Marso pa lang, pero parang ang dami na agad nangyayari ngayong taon, no? Parang ang sarap tuloy lumayo, magpahinga, at magkaroon ng ultimate summer vacay. At ano pa nga ba ang magandang panangga sa tag-init? Biglang weekend trip! Basta may magandang view, pampalinaw ng isip. Paglabas mo, is the view. Look at that. Yeah. Beautiful. Kunwari tikim-tikim, hanggang maging happy tummy. Gata, yung asim, kagat ng anghang. Beautiful. At hindi lang good vibes ang dagat, pati kung ano-ano pang galing sa tubig, pang-alis din ng bad vibes. Ang goal, mabilis, pero sulit na bakasyon sa loob ng 2 araw. Paano? Dali lang. Lilipo tayo hanggang sa mapawaw tayo sa isa sa mga probinsya ng Pangasinan, ang Bolinao. Touchdown, Bolinao. Kapag motorcycle, 3.5, 4 to 4.5 hours depending on your pace. Kapag magva-van ride ka, I think aabutin ka ng mga 5.5 to 6 hours. But the main point is, it's land travel. So it's so accessible, lalo na kapag kayo ay nandito sa Luzon. Best to ride your bike if you're a rider. Diretso ka lang ng T-Flex, exit ka lang ng Paniki or near Paniki, dire-diretso na yun, pumunta ng Pangasinan. Wala masyadong traffic kapag nakamotor. Unang-una sa lahat, doon tayo sa ipinagmamalaki ng Bolinao. Ang seafood. Nasa tabing dagat ang kainang ito, kaya naman seafood platter agad ang sasalubong sa inyo. Maparami man kayo ng kain, okay lang dahil sakto ang mga pantanggal ng umay nyo. Anong masarap gawin kapag busog na? Abay, di siesta! Meron din kasing spa services para sa mga guests ng resort na to. Isa pang kilalang produkto ng Bolinao ang masusubukan niyong anihin sa farm na to. Go ahead. Sakay ng isang tren, maiikot nyo ang ilang bahagi ng 500-hectare salt farm. Alright. Sa isang bahagi ng harvesting area, makikita ang mga salt sculpture. Well, it started this way. Many years ago, some salt farmers, we start making salt and making brine around December. So what he did was, he made a star shape. Okay. It's about this big, parang parol. Yes. Right? So he makes a parol out of bamboo, then decides to dip it in the pond. There you go. Then he left it there, like
3-4 weeks later, it was filled with salt. Okay. And he decided to hang it and then showed it to everybody. Oh, we have a salt parole, right? It's like part creativity, part accidental. Accident. Right. But It's a good accident. creativity comes from all of these accidents, right? That's true. Right. So what we've done so far is open up the creativity for the salt farmers, so that it becomes interesting for people to visit, not just see all that salt being made, but what else can we make with salt? Correct. Right. So we're seeing these things like the animals from the zodiac. Okay. Ang mga tipak ng asin, daraan sa ilang proseso para madurog. Dahil sa laki ng salt farm na to, nadagdagan pa ang produkto nila. So what's the story behind these energy eggs? Well, the energy egg started with a visit from the Department of Health, actually. Oh, really? Yeah. Department of Health. Okay. Yeah. So we encountered various doctors there, and one of the doctors was talking about they were studying alternative medicine and trying to introduce that into the Philippines. And then when they visited here, the main project was salt iodization. Okay. Then we showed them the lake. Then he's saying, okay, there's so much energy in this lake. It's very warm, which is true. Dahil puno na ng asin ang lawa, nagiging mainit ang temperatura ng tubig kapag naarawan. Aabot sa 70 degrees Celsius ang init ito, o kasing init ng iniinom nating kape. Every year, every October, we have a celebration, a salt festival with the whole company. We call it the Unity Day of the company. And what happens here is we have a holy mass, then we distribute the eggs to all the salt farmers and their families. And then we all share. So we're literally taking the energy. 3, boom. Sabi ko na eh. Mighty energy egg. No, but it's a bit salty na. Parang, you don't need to sprinkle some salt anymore. Hindi na, oo. Pero tama lang, no? Balance lang. Yeah. Hindi siya... Sa totoo lang kasi I don't eat salted egg. No, I don't. I'm not, Okay. like for example, sa siopaw or whatever. I'm not a fan of salted egg. Okay. Halos lahat ng matutuluyan sa Bolinao ay may beach view, tulad na lang ng resort na to. My first time here, beautiful place. First few seconds, pagbaba mo ng kotse or ano man yan, view is spectacular. Anyway, this is my room. One of the many rooms dito sa ating grand villa. As you can see, pretty much all white walls para talagang maaliwalas. I think they're, trying to show that Santorini vibe. Paglabas mo, which is, I think, one of their selling points, strong selling points, is the view. Yeah, beautiful. And it's wide. It's wide. Yung balcony yan dito sa middle level is really, really wide. Perfect for a really, really big group, big family. See? Lots of dining areas, lots of lounging areas. Meron ka pang sariling brick oven or pugon. Gusto niyo magluto. At may nagtututbrush doon. So, okay lang. Pasok tayo. See? The living room. Living room. May sarili kang kitchen. Nice ba? Pasok tayo sa loob. Tapos, ay kuya, kamusta po? Good morning. Ay, yung driver namin. So, gahanap lang ng mahahawakan dahil nahuli siya nandito. Kuya, nagtututbrush ka ba? Another bedroom on this floor. Pambata, you've got your double-decker and then another bed here. Solid. Meron pa itong third floor o loft. Look at the loft. There's a bed there. Okay. Oh, parang receiving area, living room dito sa loft. Meron pang ganun.
Oh, another chill out area here. And another balcony. Look. Hindi ka magsasawa. Dahil mong pwede kang mag-chill lang, relax, read a book, have some wine, bottle of beer, the works. Let's go down to the lower floor. Whoa! Good morning, sir. Good morning. Ating magiting na assistant cameraman na si Ka Jerry. Puno-puno ng kaalaman. Meron silang, wow, double-decker. Four mo na. Oops. Master's bedroom. Tama ba? Yun! Ang ating producer na nagpapanggap na nag-aayos. Para may ginagawa. Wow! Nice! Big room, big mirrors for vanity. May sariling banyo. Nice! Galing! And of course, the room that actually connects you to the swimming pool. All-time favorites naman ang sa restaurant menu. What a difference a hotel can actually make when it comes to, you know, your perspective kapag pumupunta ka sa isang lugar, no? Parang, what? Meron palang ganito? Parang minsan nakikita mo na to sa ibang bansa. Ganda rin kasi ng kanilang, you know, color scheme. Santorini feels, Greece, white paint, tapos blue, you know. Tapos nun, meron ka mga infinity pools. I think yung kanilang, one of their strengths is their brick oven. So they cook more than just pizza. Which I think it looks so delicious. Kain na tayo. Saan tayo susunod? Siyempre, ready na tayo mag-falls hopping? In 3, 2, 1. Magkakalapit lang ang mga talon dito sa Bolinao, kaya mapupuntahan nyo lahat ito sa loob ng kalahating araw. Madali na rin itong mapuntahan dahil sementong hagdan na ang daanan pababa dito. Welcome to Bolinao Falls 1. Sabi nila na it's around 30 feet deep, yung deepest area. So, maglalangoy kayo, kailangan meron kayong life jacket. Kung marunong naman kayo lumangoy, then hindi nyo kailangan. But this is what you're going to see. Kami, lalangoy kami sa 2 and 3. 1B, 1C. Actually, hindi ko pa alam yung numbering. Basta sigurado ako na ito ay tawag na Bolinao Falls 1. How simple is that? Sa mga matatapang, pwede kayong tumalon mula sa taas ng Falls 1. Konting lakad lang ng mga 5 hanggang 10 minuto, mararating nyo na ang Falls number 2. Tulad ng Falls 1, kayang-kaya rin ang daan pababa. Malawak na languyan ang Falls 2.
Napalilibutan ito ng mga cottage at dumadagsaraw ang tao dito tuwing tag-init. Buti na lang, konti lang ang tao ngayon. Kaya, tala na tayo! On to falls number 3. Sakto sa mga beginner swimmers ang falls na to dahil malawak at mahina lang ang agos ng tubig. Ano sinabi natin, Bolina Falls consists of 3 falls. Yung parang common denominator ng tatlo ay it's easily accessible. First, I think mga 40 steps, biglang 60 steps, tapos naging parang 50 steps. Anyway, it's very doable. Bata, matanda, hindi masyadong, active, kaya-kaya pa rin nila. And what's great about the series of falls, bukod nga sa convenience, malinis. Malawak. So kahit mag 1 or 2 or 3 ka, ang dami mong pwedeng puntahan dahil yung lawak ng tubig na panglangoy ay the best. Hindi naman to yung parang falls na ang lakas ng tubig. On a weekday, okay? And wala masyadong nakikita ng tao. In a matter of weeks, it's gonna be summer. It would be best pa rin if you come to Milanao on a weekday so you can maximize your experience. Parang ganito. Walang tao. May mga isda, though. Kung nabitin pa kayo sa water therapy ng Bolinao, may isa pang kuweba na pwede ring langoyan. Ito ang Wonderful Cave sa Barangay Patar. Tingnan nyo naman kung gaano kalinaw ang tubig. It's a wonderful cave! Bonus pa ang stalactites na kitang-kita kapag nagpalutang kayo. Tapos na tayong sumisid, magpalutang at lumangoy sa tubig. By the beach na salo-salo na ang kukumpleto sa biyahe natin. Sasamahan ng mainit na sabaw, pansit, dinakdakan, seafood kare-kare, crispy pata. It's not our first time here. Natulog na rin tayo dito. We featured this place. And from the first time we featured it, second time, and then now, wow, parating may mga pagbabago. Palaki ng palaki, paganda ng paganda. Some things are still constant. The view, sunset, tunog ng waves, and perfect kapag may food setup dito lang sa beach. Gusto niyo bang bumiyahe in style? Kung couple goals kayo, pwede kayong gumala gamit ang bamboo tricycle na to. Kung barkada goals naman, abay, arkilahin nyo na lang ang bamboo jeep. Wow, di ba? Dahil may ilang tourist destinations na magkakalapit, sakto ang bamboo tours na to para maiba naman ang paraan ng pag-ikot nyo sa probinsya. Kapag summer vacation ang usapan, dagat ang unang nasa listahan.
hindi kayo bibiguin ng bulinaw pagdating dyan. Ito ang Patar Beach. Kilala sa mga turista ang beach na to dahil sa kanyang puting buhangin. Public beach ito at mga cottage lang ang may rental fee. Pwede rin magbaon ng sarili pagkain. Sa lawak at ganda ng beach, siguradong pasok to sa inyong Instagram-worthy posts. Paano ba masusulit ang Patar Beach? Watch and learn from my BND team. See? That's how you do it, Viajeros. Isang kembot lang mula sa Patar Beach, ang Cape Bolinao Lighthouse. Ibig sabihin, wala pang 10 minutes sa biyahe, nasa lighthouse na kayo, Viajeros. 1905 nang itayo ito ng mga Pilipino at dayuhang arkitekto sa Punta Piedra Point. Tulad ng ibang parola sa Pilipinas, nagsilbi ang Cape Bolinao Lighthouse na gabay sa mga naglalayag sa West Philippine Sea. Sa ngayon, isa na itong sikat na tourist destination sa Bolinao. Bagamat hindi na maaaring akyatin ng loob nito, sulit pa rin ang punta rito dahil sa ganda ng tanawin sa paligid. Isang kembot uli ang biyahe papunta sa susunod nating destination. Get ready to be enchanted, Viajeros! Magkano po yung entrance? 200 po kapag with swimming, 150 naman kapag entrance lang. Okay. Ang dami ng pagbabago dito. Nag-start sir yung 2002. 2004 yata, pumunta na kami dito. Oh yes sir. Cave lang talaga sir. Cave lang talaga siya. Ngayon, hindi na siya parang cave. Para talaga siyang, pati ang linis, maayos. No? Yes sir. Eh di kapag summer, ang daming tao dito. Yes sir. Ang dami po. Yun po talaga yung pinaka-peak season. Aba, mas pinaganda na ang daan sa paligid ng kuweba. Dahil sa lino ng tubig, dinaragsa ang kuwebang ito tuwing weekend, lalo na tuwing tag-init. Upang mapanatili ang kagandahan ng lugar, nililimitahan nila ang bilang ng pwedeng pumasok at lumangay sa loob. Kapag mahaba ang pila, hanggang 40 lang ang makakapasok at may limit na 20 minutes sa loob. Dahil weekday nang magpunta kami, konti lang ang nakasabay namin. Yung tubig, kala ko malamig. Sakto lang actually. Ano ba? Klaro yung tubig, kitang-kita nyo naman klaro yung tubig. Hindi lang tourist attractions ang maaari niyong ikutan dito sa Bolinao. Marami ring kainan ang mapagpipilian dito. Comfort food ang inihain sa kainang ito, tulad ng pasta, tuna burrito, tacos, at pizza. Pwede? Pwede. Pero kung dining with a view ang gusto nyo, sakto ang floating restaurant na to. Hapon po.
Nasa Lubok ba tayo? Akala niyo, nasa Bohol tayo. Hindi! Nandito tayo ngayon sa Balingasay River Cruise. Medyo bentang-benta na sa amin yung Bulinaw dahil hindi namin ito na-feature nung feature namin to a few years back. Actually, even the falls na pinuntahan namin, hindi rin namin na-feature yun. So parang nakakatuwa lang na parang they just keep upping their game in terms of, you know, the number of tourist destinations. So pwede puntahan ng tourist dito. I mean, I'm still mind blown pa rin ako dahil parang pwede ka you know, a land trip. Tapos na, ang dami mo pwedeng puntahan dito. Ay, good luck na lang talaga kapag summer dito, I'm sure. Dagsa. That's why, okay lang dahil mukhang nakausap nga namin yung may-ari ng River Cruise. Mukhang, I think, handa na sila dahil ang dami nilang mga ginto. Sa River Cruise na yan, syempre, kailangan may meals. Meron tayong inihaw na bangus, andyan syempre yung liempo, alimango, hipon, lato. Meron tayong ensaladang eggplant, calamares, meron tayong pinakbet, at star of the show, sungayan. Kirain na natin to. Count tayo, count na! Kung napawaw kayo sa view ng floating restaurant, mapapawaw din kayo sa resort na to. You know, it's been a couple of years since we got back here. Pero parang pag bumabalik kami, parang there's something new to feature. And this place is how new is this place? How old is this place? We're 3 years old now, po. So we're the newest kind of kid on the block. Okay. And newest kid on the block, you have to prove yourself. But we're basically an eco resort. We run on solar and wind. The windmill actually pulls the water from the ground to supply Gotcha. both of our pools. Wow. Okay. So, let me show you first. Okay. One of our advocacy is environment. So what my wife and I've been doing is we've been donating 4 wooden signs a month to the city of Bolinao. Okay. All the resorts, the tourist sites, mga barangays, mga islas, at saka mga malilit na restaurants, at saka resorts na hindi nila ma-afford yung Galing. nature signs because yung tarpaulin mapupunit, it's true. very bad for the environment. So, Why are you doing this? because the environment is very important. Okay. And then if you take care of the Were environment, did you have this mindset like since day one, or I'm originally from Berkeley, California. Okay. Lahat ng tao doon, mga environmentalists, they do Right. yoga, Right. they're vegan. ganun, Right. ganun. That's true, that's they're true. very much into the holistic approach to life. Gotcha. But doon din ako sumikat na gumagawa ng mga bahay ng mga ibon, birdhouses po. But for this one, ito po, Okay. yung mga This is balat, opo. this is my- your thing. This is my bread and butter or your, ano yun? Rice and soy sauce. US. Correct. That's awesome. That's I made my awesome. money. So why? So of course you're Filipino blood. I mean you've got Filipino blood, Opo, opo. but you were born and raised there in California, I or left in 74. 74. Yes. And then why did you come back here? Man, Filipino women are beautiful. There you go. Is that the I reason why? couldn't resist. And I wanted to have Okay. kids. I wanted to have kids. Okay. Yeah, so I had 2 beautiful children with Joanna. Awesome. Yes. Awesome. And she happens to be living in a beach town, so I'm like, great. Sa pagtatayo ng resort na to, walang binago sa natural environment sina Mike. Nagtatayo sila ng mga tulugan sa mga maluluwag na lugar. At ang bawat kwarto may tema. Tulad nitong Bully Fugao Room. So you can see the outside, but Yes. they can also see you. So wait, okay, you've got your Bathroom, bathroom. the Duyan room, yoga room. It's like a bathroom lounge type, no? Meron ding kwarto na natural na mababa ang temperatura. Naramdam mo kagad pagpasok mo sa room, parang, parang kakatapatay lang ng aircon. Yes. So, alam mo na yun na when you use these stones, Yes. alam mo na parang, okay, they're gonna breathe. Yeah, because it's natural earth. Oh, awesome. With the concrete doesn't breathe because of my palitada eh. Correct. Wow, you really have a nice spot here, no?
It's a nice spot. Ang linaw ang tubig because maraming seagrasses. Bolinao is the seagrass capital of the Philippines. This is the home of the giant pawikan, mga Right. seahorses, Right. mga sungayan, parrotfish. Bukod sa mga tulugan, may iba pang amenities ng resort na tiyak na papatok sa inyo. May lounge area. At kung hindi naman kayo nagmamadali, subukan nyo ang Bamboo Maze CR. This is our bamboo maze CR. Okay. We got this buho from San Felipe, Zambales. May kwarto rin na may direct access sa dagat. Basta't may naisip si Mike na ikagaganda ng kanyang resort at hindi nakasasama sa kapaligiran, siguradong bubuin niya. Good job ka riyan, Mike! Ilang kilometro lang mula sa resort, matatagpuan ang Giant Tacloban Sanctuary. Dahil isa itong marine protected area, balsa lamang ang pinapayagang sakyan ng mga mangingisda at mga turista. 10 minuto lang, maaari nang sumisid para makita ang mga naglalakihang taklobo. Friendly reminder, Bieros, just look, no touch. Huwag na nating istorbohin ang mga taklobo, okay? Magutom man kayo sa Kalalangoy, bah, walang problema. Ang kainan din ng resort na to at ang asawa naman ni Mike na si Joanna ang namamahala dito. Couple goals. Mas magandang umpisahan natin yung sa appetizer, no? Yes. What do you think? Okay, Yes. please explain, madam. Okay, this is candied cashew danggit. Okay. It's made with the local delicacy, the danggit, and then the kasoy. And I put goto cola vegetable for more healthy eating. You try So, it. ito yung parang nakikita ko sa picture, eh. Parang meron kang Yes. award-winning dish ba ito? Oo. May competition yung lahat ng restaurant sa Bolinao, and we won as the champion. And that's So, the appetizer. meron po ba kayo talagang professional culinary background o talagang Wala akong culinary background? Mahilig ka lang culinary talaga kumain? background. pero Foodie ka lang? Oo. And I went to Thailand. Nag-aral ako yung 1 hour, 2 hour course ng Mga luto. crash courses? Yes. And that's how I started loving cooking on my own. Ano yung tamis? Saan ang gagaling tamis? It's honey, condensed milk, and the coconut milk. Malaking bagay yung coconut milk. Yan. Yes. Meron din silang local version ng pad thai. At stir-fry seafood na hinaluan ng buko. May tamis rin siya ng konti. Yes. Pero ang pinagmamalaki nila, ang tom yum. Tapos, soup na lang. It's in everything. Easily my favorite. Yay. Ayop. Thank you. Gata, yung asim, kagat ng anghang. Beautiful. Wow. And for dessert, binungay with a twist. Teka. Bago mag-twist, ano nga ba ang binungay?
hinalo ito para matunaw yung asin. Itong malagkit, ilalagay po natin sa kawayan. Itong binungay, may 3 ingredients, malagkit, gata, tsaka asin lang. Sa katatakpan ng buho at isasalang. Yung tradisyonal na binungay ng Bulinaw, lalong pinawaw nila Joanna sa restaurant na to. So, ito'y flower, squash blossom, Binungay, mango, binungay, mango, and gata, coconut cream. coconut cream. Mawawala ba ang paghahanap ng pasalubong kapag nag-ikot kayo? Siyempre hindi. Perfect ang mga ito para sa biyahe niyong pauwi. Ilan kasi sa mga sikat na produkto ng Bulinaw ay hindi madaling masira, tulad ng danggit at iba't ibang dinaing na isda. At mga bottle delicacies. Hindi rin mawawala ang handicrafts dito sa Bulinaw. Yari sa buri ang mga produkto nila. Samot-saring disenyo at laki ang nagagawa nilang bag mula sa dahon ng buri. Pero para sa akin, ito ang pinakapanalong may uuwi nyo, ang mga winner na alaala. Ganito na lang yan. Kapag wala talaga kayong oras pumunta dito sa Bulinaw, pero sabihin na natin, meron kayong katiting na oras, ito yung kailangan nyo i-prioritize. Yung magnificent sunset this side of Western Pangasinan. Northwestern Pangasinan. Alam nyo naman yun eh. The sun rises in the east and it sets there sa west. Look at that. Beautiful. It's so beautiful. Kaya, ang dami pupunta akong tao dito. Look at them. See? Meron kami ng ilang minutes. Anyway, just to give respect to other tourists because this is a magical spot. Do your thing, take shots, get out. Go. Kadalasan, kung ano pa ang biglaan at hindi mo inaasahan, yun pa ang gugulat at magpamamangha sa iyo. Akalain nyo may mga lugar pa rin madaling puntahan at kayang sulitin. Gaya ng Bulinaw. Ilang beses man kitang napuntahan, napawaw mo pa rin ako, Bulinaw. Thank you so much for watching Biyahe ni Drew videos on YouTube. Please like and subscribe the official YouTube channel of GMA Public Affairs. Just like that. Like and subscribe.